Ang dami na lumabas na malalakas na mga gaming phone ngayong po 2025. Pero grabe naman si iQOO para po maglagay ng 8,000 mAh battery dito po sa may bagong budget gaming phone nila na iQOO Z10 Turbo Plus. Linawin ko lang po guys yung ating term na budget gaming phone. Alam ko masyado pong mahal. Ang 20k po o kulang 20k po na presyo para tawagin budget phone. Pero guys, kung isipin po natin, yung mga flagship gaming phone po, ang mga presyohan po nila is mga nasa 40k to 50k po yung mga presyo. Pero ito mga budget gaming phone natin, nasa 20k lang po sila. Kalahati po ng presyo. Pero yung performance po na makukuha natin, same performance lang po sila ng 40k saka po ng 20k na presyo. Kumbaga lamang lang po sa napakagandang design at mga gaming features po, yung mga top of the line na mga gaming phone. Compare nga po sa mga budget gaming phone na hindi nga po din pagkakamalang gaming phone sa design po na meron sila. Tulad po nito sa iQOO Z10 Turbo Plus. Hindi naman siya itsurang gaming phone, pero yung kanyang performance, doon po natin masasabi na gaming phone po yung smartphone na to. Same processor po ito guys ng Redmi K80 Ultra, itong si iQOO. Pero mas mura nga po yung kanyang presyo nitong si iQOO. Dahil nga po naka-plastic frame lang po siya at naka-plastic back lang compare nga po kay Redmi. Pero mas maganda naman yung software at mas maganda po yung camera ni iQOO compare naman kay Redmi. Si Redmi K80 Ultra nasa less than 24k po yung kanyang presyo pagka nga po hindi naka-sale. Pero itong si iQOO Z10 Turbo Plus nasa around 21k lang po siya. Pero sa may performance sa may gaming, iisa lang po sila. Tapos lilinawin ko lang din po sa inyo guys sa mga nagko-comment nga po sa mga gaming review natin ng mga China ROM. Linawin ko lang po kung mahirap daw ba siyang gamitin. Isang mabilis na sagot lang guys. Hindi po siya mahirap gamitin. Kung paano nyo pong gamitin yung mga normal po na mga smartphone na ginagamit nyo. Same lang din po dito guys sa mga China ROM ng mga smartphone. Ang kaibahan nga lang po sa kanila, pagka po binili nyo yung smartphone na to, doon po tayo medyo maguguluhan sa kanya. Well guys, sa unang setup lang naman po kayo maninibago sa may smartphone na to. Pero pagka na-setup nyo na, eto siya guys, wala na nga po siyang bakas ng mga China ROM. Hindi po siya fully English lahat, may mga part po na Chinese pa rin po yung ibang mga salita niya. Pero sobrang minimal lang na yan, hindi mo naman lagi titingnan yung mga widgets niya. Kaya hindi naman problema yan. Saka majority naman po guys sa mga China ROM ng mga smartphone, pwede nyo pong linisin yung mga application po na mga nakalagay sa kanya. Karamihan po dyan guys, pwede po nating uninstall. Hindi po katulad ng mga global release ng mga smartphone na meron po mga application na meron mga bloatware na hindi po natin pwedeng tanggalin. Kumbaga, ang pinakamatitira lang po ng mga application sa kanya, pagka nga po nilinis muna natin siya at pagka sinetap, yung pinaka-default lang po ng mga application. Then sa mga nagtatanong naman po kung paano po maglagay ng Google Play Store sa kanya, buksan nyo lang po yung pinaka-mismong built-in po na App Store po sa may mismong smartphone ng China ROM. Search nyo lang po yung Google Play Store doon. Then i-download nyo lang po. Then okay na po yun guys. Ganun lang pong kadali. Balik na po tayo dito guys sa may review po ng iQOO Z10 Turbo Plus. Ang isang number one question po dito guys syempre, kung gaano bang katagal yung inaabot nga po ng 8,000 mAh sa battery niya. Ito po guys, nagsubok po ako sa kanya ng battery drain test. Hindi ko inaasahan to guys. Nag-start po ako sa kanya guys ng 11:15 AM from 100%. Ang nakakainis lang po sa kanya guys is bigla po nag-close yung application natin nung lumabas nga po yung low battery warning. Kaya dito na lang po ako nag-base sa may oras nila pagkatapos nga po. Uulitin ko po guys, 11:15 AM po ako nagsimula at natapos po siya ng 10 AM. 10 AM po kinabukasan. Ibig sabihin yung ating battery life po dito is almost umabot po siya ng 24 hours. Or kulang-kulang 24 hours yung kanyang battery from 100% to 20%. Ganun po siyang katagal malobat guys. At napaka-perfect po ng ganitong klaseng kataas na battery para po sa mga katulad ko na hindi naman gumagamit ang bypass charging. Di talaga napakatagal po niyang malobat. Pero kung di nga po sa inyo enough ang 8,000 mAh sa battery, pwede pa po kayong gumamit ang bypass charging sa kanya para sa wato-sawang paglalaro ng mga games. Kung iniisip niyo naman po guys yung temperature po ng Dimensity 9400 pa sa processor, wag po kayong kabahan. Di napakaganda po ng kanyang thermal na nakuha ko nga po dito guys sa may Delta Force. Kulang isang oras po na gaming sa kanya. Inabot lang po siya ng 41 degrees Celsius. Yan na po yung pinakamataas na temperature na nakuha ko sa kanya. Habang naglalaro nga po ng sagad ng graphics at napakasmooth ng ating gameplay. Syempre naka-mobile data rin po yan. Ito yung ibig kong sabihin na pwede naman tayo maglaro ng mga games na sagad po yung mga graphics. Pero hindi po nag-overheat. Kaya wag po natin i-justify yung ibang mga gaming po na pagka daw po nag-iinit, malamang nakasagad yung graphics kaya mag-iinit. Paano naman itong si iQOO? Sagad po yung kanyang graphics. Pero parang Mobile Legends lang po yung nakuha kong temperature sa kanya. Napakalamig po niya. Tapos sa may battery guys, nabuwasan lang po siya ng 10%.
Sa may 50 minutes nga po na gaming sa kanya. Ibig sabihin naabutin po siya ng around 7 to 8 hours, depende po sa paglaro natin. Kung non-stop gaming po ang gagawin natin, dito po sa may Delta Force. Paalala ko lang po yun sa inyo guys, naka-mobile data yan, pero hindi po siya sobrang uminit. Sa may Wuthering Waves naman, syempre sagad din po yung ating graphics yan lahat. Nasa around 60 FPS yung gameplay natin, at super stable po ng paglalaro natin. At sa may 30 minutes na gameplay nga po sa kanya, ay umabot lang po ng 44 degrees Celsius yung kanyang temperature. Sobrang lamig pa rin yan guys para sa may napakabigat na game na yan. Grabe po yan guys, mas malamig pa po yung nakuha kong thermal sa kanya compare po sa ibang gaming phone na meron pong built-in na fan cooler. Saka sa ibang gaming phone na mas mahina sa kanya. Pero itong sa IQ, napakalakas niya. Pero napakalamig din po nakuha ating thermal sa kanya. Still naka-mobile data pa rin yan. Ito talaga guys yung klase po ng mga smartphone na sobrang solid po yung binayad natin. Di nga po walang tinipid sa kanyang specs. Sobra-sobra pa. Hindi po katulad guys sa mga flat control project. Napakalaki po ng mga budget nila. Overpriced yung mga budget. Pero ghost project lang pala. Para po kayong bumili ng napakamahalang smartphone. Pero daily case lang po yung laman ng box. Walang charger. Walang mismo smartphone. Pero at least meron kang case. Parang ghost project lang. Wala po sa loob yung binayaran natin. Joke lang yan guys. Etong display pala niya guys is meron po siyang 6.78 inches na merong AMOLED 144Hz sa refresh rate. 5500 nits sa peak brightness with HDR and 1.5K na resolution. Meron din po siyang IP65 water and dust resistant pero splash resistant lang po yan guys. Hindi po siya pwedeng malubog sa tubig. Sa Honor Kings naman, syempre naka 120 FPS yung gameplay natin. At tinabot nga lang din po siya guys ng 40 degrees Celsius sa may temperature niya. Talagang walang kahirap-hirap. Tapos 5% lang po yung nabawas sa kanyang battery. Sa 30 minutes nga po na gameplay sa kanya. Ibig sabihin magsasawa talaga tayo dito guys. Dahil aabutin po siya ng 8 to 9 hours kung non-stop gaming yung gagawin natin. Dito nga po sa may HOK. Grabe yan guys. Pang-addict sa gaming ang ganitong klase ng mga smartphone guys. Isipin mo sinong smartphone po ngayon na meron ganitong kalaking battery. Kasama rin po guys yung napakagandang performance ngayon. Makakakita po tayo ng ibang smartphone na kasing nakaspoon itong si IQ. Pero kung usapang battery, talagang wala po makakatalo ngayon dito. Tapos siya din po kayo ng pinakamurang smartphone nga po na meron Dimensity 9400 pa sa processor. Ngayon pong 2025. Pero meron din pong pinakamalaking battery. Dito nga po sa mga budget gaming phone ngayon. Sinubukan ko nga rin po pala guys yung kanyang camera. Dito guys masasabi ko na si IQ ang isa sa merong pinakamagandang camera sa mga China lang po na mga nare-review natin. Mas detailed po siya at mas color accurate compare po sa ibang mga China ROM. 50 megapixel po guys yung kanyang main camera. Isang 8 megapixel na ultra wide. Decent lang naman to guys para sa isang smartphone na hindi naman nakapokus sa may camera. Then naka 16 megapixel po siya na front selfie camera. Kung picture lang I think okay naman po yung smartphone na to. Pero pagdating nga po sa may video, decent lang siya guys. Pero just remember, hindi to camera phone, itong si IQ. Kaya mahirap po mag-expect ng solid na camera sa kanya. Dito naman po guys sa may Wild Rift, ito na po yung huling game na susubukan natin. Sinubukan po namin siya guys sa may 120 FPS sa gameplay, saka po 60 FPS sa gameplay, para po makita natin kung meron pong malaking difference sa may temperature. Hindi na ako nag-test ng Mobile Legends, di alam nyo na po yung sagot dyan. Sa may 60 FPS po na gameplay, umabot lang po siya ng 38 degrees Celsius sa kanyang temperature. Grabe yan guys. Napakapanalo talaga niya nitong si Dimensity 9400 Plus sa may gaming nga po. Mas malamig pa po yung kanyang temperature guys compare sa may Snapdragon 8 Elite kung gaming po ang pag-uusapan. Hindi talaga nakabase sa may metal frame or kung plastic lang ba yung smartphone natin, yung magiging pinaka-temperature po ng smartphone natin. Dahil meron nga po tayong sinubukan din na Redmi K80 Ultra. Naka-metal frame po siya, pero napakalamig po nung nakuha nating thermal sa kanya. Compare po sa ibang smartphone na mayroong metal frame, sobrang init po nila. Dahil nga po hindi maganda yung processor na nakalagay sa kanya. Ngayon dito nga po sa may IQ Z10 Turbo Plus, naka-plastic back nga lang po siya at plastic frame lang. At mas naging malamig po yung kanyang temperature compare po sa ibang gaming phone na naka-metal frame at glass back tulad po ng Redmi K80 Ultra. Yung 120 FPS na gaming naman dito sa may Wild Rift, umabot naman po siya guys ng 41 degrees Celsius sa may temperature. Ngayon guys, ito lang po yung napansin ko. Napaka-consistent po. Kahit anong smartphone po ang mabili natin na mayroong Dimensity 9400 pa sa processor. Kaya asahan nyo na po. Talaga napakaganda po ng mga thermal nila. Si IQ Z10 Turbo Plus ang kunin mo kung gaming phone. At battery po and camera ang mahalaga sa inyo. Si Redmi K80 Ultra naman ang kunin mo kung gaming and build quality ang mahalaga sa inyo.
Goods din po yung battery ni Redmi. Sadya napakalaki lang po nung kay iQOO ngayon. Si OnePlus Ace 5 Ultra naman, same processor nga lang din po yan. Kaso 670 mAh naman guys yung kanyang battery. Malaki pa rin naman yan guys. Kaso sadyang halimaw nga lang po talaga guys yung kila iQOO, saka po yung kay Redmi. Pero kung usapang software, saka po camera, hindi rin po tayo mabibigo dyan sa may Ace 5 Ultra. Siguro po guys, yung irarang ko po yung tatlong smartphone na mga nasubukan ko na meron Dimensity 9400 pa sa processor. Kung ako pipili sa kanila, base lang po sa akin guys. Ang pipiliin ko po dyan is yung OnePlus Ace 5 Ultra. Sumunod po guys yung iQOO Z10 Turbo Plus, saka po yung Redmi K80 Ultra. Pero nakadepende na po yan sa inyo guys kung ano po yung preferred nyo. Kumbaga yan lang po yung preferred ko para sa akin. Pero kung usapang gaming nga po, hindi po kayo mabibigo sa may tatlong smartphone na yan. Nakadepende na lang po talaga sa may brand po na preferred nyo, saka sa combination ng specs na kailangan nyo. Kaya kahit alin po sa tatlong yung piliin nyo na yan, hindi po kayo magkakamali. May link po tayo ng tatlong smartphone na yan sa may comment section, saka po sa may description. Palag ka lang po guys yung video natin. Thanks for watching.